siyam na iba't ibang bad breath smell. Number 1, kapag ang hininga ng tao ay matamis o parang fruity, meron ganon, matamis ang hininga, ang tawag po dyan, pwede dahil sa diabetes. Diabetes ketoacidosis. May ketones kasi, ibig sabihin mataas ang blood sugar. Pwede rin isang possibility pag matamis, diabetic. Pag matamis ang amoy, mababa siya sa carbohydrates. Baka hindi kumakain ng kanin, hindi kumakain ng tinapay, puro karne ang kinakain. So, nangyayari po, pag puro karne, kulang ng glucose. So, ginagawa ng katawan, binaburn yung fat. Pag binaburn yung fat, nangangamoy sweet at fruity din. Okay? So, pag ganyan ang smell, either diabetic o baka low-carb diet siya. Fruity smell, diabetes, sobra taas. Pwede rin alcoholic, hindi na kumakain. Ito, low-carb diet. Pwede rin liver disease at ito. Hyperglycemic hyperosmolar syndrome, ang taas din ng blood sugar. Mga blood sugar nito, mga 400, 500. Yung medyo makocomatose na. Ano magagawa para mawala itong fruity smell? Control yung blood sugar. Diba? Yung iba naman, kung dahil sa low-carb diet at okay ka naman, minsan lemon water, na mamask yung taste, sugar-free mint, chewing gum, tsaka brush teeth. Number 2, medyo masiselan yung mga smells natin amoy basura. Ito talaga, bad breath talaga. Yung talagang puro nag-ipon yung dumi. So, pwedeng dental problem to. Baka may denture, baka may crown, naipit yung dumi, nabubulok yung dumi, amoy nabubulok. Pwede. Pwede rin naman po yung amoy nabubulok galing sa baga. Merong sakit sa baga, ang tawag dito bronchiectasis. Sa paninigarilyo, pwede sa pulmonya, nasira yung baga. Imbis na normal bronchus na ganyan, nangyayari sa bronchiectasis, lumalaki yung yung daanan. At nawawala itong magandang lining na lumalabas yung plema. Ito dapat ang plema manipis lang. Sa bronchiectasis, ang kapal ng plema. So, alam nyo naman yun, di ba? So, mabaho, amoy plema, at misa parang nabubulok, pwede rin po. Number 3, ito, hawig kanina sa sweet smell. Pero merong amoy na amoy acetone, yung pagtanggal ng nail polish. Pag amoy acetone, pwede rin yun po sa low-carb diet. So, pag naka-keto diet ka, low-carb, ganun din. Yung body, binaburn ang fat kahit imbis na carbohydrates. Kaya naglalabas na parang acetone. Medyo hawig yan sa diabetes tsaka sa low-carb. Ito po, ayan, alam natin mga may GERD, di ba? Yung hininga mo maasim. Di ba? Bakit maasim? Galing sa sikmura, syempre. Sikmura natin maasim, di ba? Pag sumuka tayo, maasim. Dumidighay tayo, maasim. Ano nangyari? Yung kinain natin na haluan ng acid, may GERD tayo. Di ba? Medyo maluwag itong sphincter natin, esophagus and stomach, itong pintuan din nagsasara. Yung kinain natin, imbis na bumaba lahat, baka naipit yung tiyan natin, masikip yung pantalon natin, umaakyat yung pagkain. Tapos pag burp natin, maasim. Kaya ang hininga natin, parang bagong suka, maasim. So GERD yan, stomach problem. Number 5, yung hininga, amoy dumi ng tao. So, grabe. Bakit? Actually, common to sa mga surgical case. Bakit amoy dumi? Parang tain na siya. Ano nangyari? Ibig sabihin, yung dumi ng tao, hindi siya makalabas. Constipated siya. Yan ang mga symptoms niya. Pero hindi lang constipation to. Talagang barado yung intestine. Bowel obstruction. Nakakita na kami ng mga bowel obstruction. So, bakit amoy dumi? Bakit nagbara sa small intestine or large intestine? Maraming dahilan. Ito pinaka-common. Dito sa large intestine, pwedeng may cancer. Pag may bukol, may cancer, magbabara. Pwedeng may luslus. Pag nagluslos, parang inguinal hernia, tapos lumabas yung bituka. Lumabas yung small intestine, naipit. So, dahil naipit, nagbara na yung dumi.
Pwede rin intussusception, minsan sa mga bata to eh. So yung small intestine, parang pumasok siya sa sarili niya. Naipit tuloy. Or pwedeng volvulus, yung small intestine, no? Yan, umikot to, naipit to. Parang ganito, naipit yung naipit siya. Pwede rin bagong opera. Minsan kasi pag inoperahan, pag sinara yung bituka, minsan dumidikit. Dumidikit yung hindi masabi, dumidikit yung mga bituka. Adhesion. Any of these causes bowel obstruction. 80% small bowel, mahaba to, maliit. At kaya nangangamoy dumi ng tao yung hininga. Tsaka hindi na tumatay sila. Tsaka masakit ang tiyan. Dalhin sa ospital, hindi sila papakainin. NPO yan, hanggang umayos. Hanggang lumuwag, umayos at makadumi yung pasyente. At makautot. Number 6, yung hininga, amoy ihi. Ang ihi kasi ammonia eh. Alam niyo yung ammonia, di ba? Pag sa CR ng lalaki, di ba? Puro ammonia kahit sa CR sa mga public CR. So, bakit amoy ihi ang hininga? Tawag po natin dyan, medical term is azotemia. Yung ihi hindi makalabas. Kidney problem, kidney failure. So, pag may sakit sa kidney, may kidney failure, nangingitim yung balat, Asian gray, at nangangamoy ihi. Kasi nga hindi makalabas, kailangan mag-dialysis. So, nagbi-build up the kidneys cannot expel enough nitrogen. So, yung chemicals nagbi-build up, nangangamoy ihi. Number 7, musty smell. Ang musty, ang definition nito, parang nasa lumang kwarto, yung mga antique shop na maraming junk at basa-basa na lumang kwarto na nakakulog. Parang libro na luma, na nabasa. Pag musty smell, medyo mabaho to, liver disease or liver cirrhosis yan. May problema sa atay. Tawag nila dyan fetor hepaticus kasi nagbi-build up itong VOC, volatile organic compound. Dimethyl sulfide, kaya nangangamoy. Ito amoy liver disease. Ito naman medyo rare to. Amoy maple syrup, yung nilalagay natin sa pancake, yung karo na honey na syrup, di ba? Mabango to. Pero ito, genetic problem. Pinanganak yung bata na hindi maka-metabolize. Ibig sabihin, hindi makatunaw nitong tatlong amino acid, leucine, isoleucine, valine. At dahil dito, magkakaroon siya ng health problem, developmental problem, at mangangamoy maple syrup ang hininga. Number 9, sari-saring bad breath. Ito yung basic na bad breath galing sa bibig. So, bakit nagkaka-basic bad breath? Magbibigay tayo ng tips. Pwedeng tuyo ang bibig, tuyo ang laway. Pwedeng maraming bakterya sa dila. Bagong gising kasi dry nga buong gabi ang bibig. Diba? Minsan natutulog tayo nakanganga. Diba? May aircon, may electric fan, natuyo ang dila, kaya bad breath sa umaga. Kaya uminom ng tubig para mawala yung bad breath, mag-toothbrush. Hindi nagpo-floss, kailangan nagpo-floss. Hindi nagto-toothbrush, may gum problem, may tooth decay, at kumakain ng puro sibuyas at bawang na hilaw. So ito yung mga possibilities. Number 1, ito po, hindi na ito sakit. Yung sa bibig naman, bacteria. Okay? Maraming bacteria sa bibig natin kasi basa yan. So, nag-iipon sa dila. Tsaka sa ipin. Kaya maganda po yung tongue cleaner. Bumili kayo tongue cleaner. Napakahalaga ng tongue cleaner. Yan, karamihan sa dila at sa ipin. So, tongue cleaner para sa dila, floss para sa in-between the teeth kasi hindi makukuha ng toothbrush po yan. Pag naipon ng dumi, nagiging VSC, volatile sulfuric compound. Ito yung mabaho na amoy bulok din. Pag laging sira ang ipin, it's bad for the heart. Nagkaka-heart disease, nai-stroke, nagkaka-lung problems, nagkaka-cancer, at gum disease, at bad breath. Poor oral hygiene, ayan, Siyempre, pag hindi tayo nagtutoothbrush maigi, hindi tayo nagpo-floss, mabilis mag-ipon yung plaque. Medyo malambot pa yung plaque. Nagiging tartar. Pag tartar na, ito na parang brownish na. Hindi na matatanggal po yan. Hindi na matatanggal ng toothbrush. Huwag nyo na subukan. Dentista lang ididrill yan. Lilinisin. Kailangan dentist yan. Smoking. Nakaka-bad breath.
Bukod sa bad breath, lung cancer, mouth cancer, throat cancer, and gum problems. Kaya tigil sigarilyo, dry mouth. Bakit dry mouth? Dry mouth, isang sintomas yan. Main symptom of diabetes. Sa diabetes kasi, ihi sila ng ihi, nadadry, dehydrated sila. Yan ang una, parang lagi akong uhaw. Diabetic pala. May sakit na kulang sa laway, serostomia. Baka hindi kayo minom ng maraming tubig. Kailangan maraming tubig. May mga gamot na nakaka-dry mouth. Antidepressant. Doc Lisa. Antipsychotic. Diuretics, pampaihi. May a few blood pressure medicines, nakaka-dry mouth, and some cancer medication. Anong gamot sa dry mouth? Inom lang maraming tubig. Tubig lang para lagi siyang wet. May pagkain, nakakaamoy, di ba? Isda. Mahilig tayo sa adobo. Mahilig tayo sa bangus, di ba? Kaya kailangan mag-toothbrush up. Hilaw na onion, pero very healthy to. Hilaw na garlic, healthy to, di ba? Horseradish, healthy to lahat. Kaya lang, itong mga oils niya kasi, may mga oil yan, lalo na yung isda, may oil yan, pumupunta sa tiyan natin, pumupunta daw sa bloodstream, at pumupunta sa lungs, nahihinga din. Oo. Isa pa nakaka-bad breath, alak. Alak, cigarettes, tsaka siguro kung matapang ang kape. Isa nangangamoy din. Okay? So, kailangan good oral hygiene, flossing, toothbrush at least twice a day minimum. Pwede mag-mouthwash at laging magpapacheck up sa dentist para tanggalin yung plaque. At magpapacheck tayo sa doktor just in case may ibang problema, ibang cause ng bad breath tulad ng nabigay ko po sa inyo. Sana po, very interesting tong topic natin, bagong kaalaman para sa inyo.